Hello guys, it's me again, Ellison Lokay Lokay. So dito sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-a-add ng money sa coins.ph. Okay? So of course, first, coins.ph.com and then /login. Okay? Then ilalagin mo yung account mo dyan. Pagka-login mo ng account, okay, ang next na gagawin mo is i-click tong add money. Okay, so click mo tong add money. And then, nandito ang iba't ibang way. Okay? Nandito si Globe GCash. Okay? So, ang processing time niya, instant daw. Okay? So, pag GCash ang gamit mo, once na naglagay ka dyan, okay, next step, ilalagay mo dyan yung amount mo. Okay? So, for example, 1,000. Okay? So, ibig sabihin, yung 1,000 mo, may coins.ph fee siya na 10 pesos. Okay? So, Bitcoin, ganun din, may fee siya. Okay? 1% kasi ang fee. Okay? So, ganyan ang process niyan. Then, pag next step, mangyayari niyan, hindi ko pa siya na-try, pero very explainable naman yung magiging next step diyan. Either siguro, ipapakita diyan yung kung kanino mo isi-send. Okay? So, then sa method, ang next na gawin natin is ito, yung madalas gamitin, yung over the counter. Okay? So, ang processing time niya, within 24 hours. Okay, so example, madalas gamitin, BDO, tama? Dahil mas maraming gumagamit ng BDO. Okay, then, i-click mo yung next step. Okay, for example, yung 1,000 ulit. Okay, ang mangyari, ito ang ibabayad mo. Okay, so i-click natin yung next step. So, yan. So, makikita mo rito, please complete your payment in 4 hours. Ibig sabihin, kailangan mapadala mo na yung amount na to, yung 1,010. Okay, dito sa KB Tour, dito sa account na to, and ito yung pinaka-reference number na ilalagay mo do sa pinaka-ibaba ng deposit slip mo. Di ba tatlo yun? Account number, account name, account number, then reference number. Ito yung ilalagay mo. Okay, so within 4 hours, kailangan ang gagawin mo kapag ito ang way mo, mag-add ka muna ng money, then saka ka pumunta sa BDO para isend ang exact amount na to. So, for example, nakita mo na to, okay? Pupunta ka na sa bangko, magbabayad ka na, then, siyempre, kaklose mo to, di ba? Ang mangyayari, babalikan mo tong email sa'yo, okay, gaya na to, thank you for placing an order. Okay? So, makaka-receive ka ng ganitong text, and then, i-click mo lang to, sign in to mark this order as paid. Okay? So, babalik ka sa ganitong itsura. And then, i-click mo ngayon yung mark as paid. Okay? Try nating mark as paid. You are confirming that you are fully paid. Okay? So, ganun lang. Kapag ganyan ang deposit. Okay? Pero syempre, wala akong pinadala kaya hindi yan magpa-process. Okay? Hindi yan magpa-process kaya wala yan kasi wala naman akong pinadala. So, sample lang naman yan. Okay, so balik tayo sa add money. Try natin. Ang sabi nila, okay, mayroon kasi ako kakilala na BPI naman yung ginagamit niya. Sabi niya sa akin, pwede daw siyang mag-deposit sa BPI tapos saka siya pumunta rito at i-verify yung deposit niya. So, ngayon tingnan natin. So, for example, 10,000 1,000. Okay, so ganun din, 1,000, 1,010 din. Ang ginagawa daw niya, imbis na mag-add money siya muna, ang ginagawa daw niya, nagde-deposit muna. Siyempre kasama na yung fee, okay? Tapos sa kanya ngayon, ipupunta rito at magaganyan. Okay, tingnan nga natin kung anong kaibahan. Okay, please complete your payment in 4 hours. Okay, so may ganun din siya. Please note that due to a limitation in BPI's online system, okay, after 2 business days. Okay then, i-mark as paid mo din. Ayun. So, ganun pala ang process sa kanya. Ibig sabihin, kahit mag-deposit ka, tapos, ang pinaka-verification niya is yung BPI branch code na makikita mo sa deposit slip mo. Okay, so pwedeng yan. So, pwedeng, ang video natin,
mag-add money muna, then saka ka pupunta mag-deposit. Okay? Sa BPI, magde-deposit ka muna, pwedeng ganon, magde-deposit ka muna, and then saka mo ilalagay ito, yung pinaka branch code na ibibigay doon kung saan ka naghulog. Okay, so klaro sa atin yan, yung BPI. And then, how about the next kind of money, adding money? Okay, ito ang madalas kong ginagamit, online banking. Okay, so yung mga gumagamit ng online banking, alam nyo na yan kung paano gamitin yan. And very secure din naman yan dahil may mga SMS verification yan bago mo ma-login yan. Okay, so may BDO, BPI, Security Bank, Union Bank. Okay, itong ATM deposit. Okay, so ATM deposit, enjoy a cash in feeder rebate. Okay, paano to? Okay, so ATM naman to. So, pwede rin to. Okay, then meron din sa mga remittances, ito nga. May Cebuana, okay, Bayad Center, up to 48 hours processing time. Cebuana, Perapel via Dragon Pay, LBC Express, Mlulier ePay. Okay, so try nga natin ito Cebuana. Try natin ito. So, for example, 1,000. So, ganun din pala. So, may fee din siya na 10 pesos. And then, for example, Cebuana, click on Pay with Dragon Pay. A separate Dragon Pay window will open. Okay. So, another, another, papasukan mo. Okay. Please follow Dragon's Pay payment instruction and complete the payment at the Cebuana Lulier outlet. Please complete your payment in 2 days. Okay, tagal naman pala nito. So, mahirap to, matagal. Pero, pwede nyo rin itong gawin kung walang bank. Okay, kung may remittances sa inyo. Pero, mas maganda siguro, kung ganyan, ang tagal, no? 2 days processing time. Sayang yung araw. Okay, sayang yung araw na lilipas sa MMM yan. Anyway, ikaw, kung walang, malapit na ba sa inyo, ito yung pinakamalapit sa inyo, pwede mong gawin to. O di kaya, sa akin mo na lang ipadala via Cebuana mismo, and then ako mismo ang magde-deposit sa BDO ko, and then ita-transfer ko sa coins.ph account mo. Parang ganun ang gagawin natin kung ayaw mo ng ganitong process. Okay? Then, tingin tayo ng iba pa. So, department store. Robinson's Business Center. Okay, Dragon Pay din siya. So, ganun din yan. Sigurado matagal din yan. Ay, within processing time, within SM bills nga. 48 hours 2 days din pala. Kala ko ilang oras lang. 2 days pala, 48 hours. So, ganun din. So, ang pinaka-preferred ko, okay, itong GCash, mabilis kung may GCash ka. And then, next in line is yung online banking. Kung may laman yung bank mo, mag-online banking ka. And then, bank deposit. Okay? Kasi itong online banking, mabilis din eh. Okay? Within 24 hours. Pero nakukuha ko siya minsan. Kung umaga, makukuha mo na siya ng hapon. Makikita mo na siya sa coins.ph mo. Okay? Over the counter. Pwede rin yan. Kung wala kang online banking. Okay? Yan yung mga options na pwede nating pagpilian sa pag-add ng money sa coins.ph. Ngayon, ang gusto ko ngayon malaman gusto kong sabihin sa inyo na kung nasa ibang bansa ka, okay, pwede mismo siguro na lapitan mo yung sponsor mo, okay, and sa kanya mo ipadala, or di kaya sa akin, ipadala mismo, para ako yung magpa-process ng payment, and then hihingiin ko lang yung peso wallet address mo. Di kaya yung pinaka-Bitcoin wallet address mo. Whatever kung ano yung mapag-usapan natin. Okay, so pinakamaganda siguro yung peso wallet para makita mo mismo yung amount na dapat mong makuha or makita sa iyong coins.ph account. Okay, so dito, ganyan lang kadali kung paano mag-add ng money. Okay? And then, turo ko na rin kung paano mag-transfer. Kung, syempre, di ba, ang coins.ph, buy and sell lang natin to eh. Tama? Buy and sell ng Bitcoin. Ang pinaka-recommended natin na gamitin is yung blockchain. So, simple lang naman mag-transfer ng blockchain account. Ng blockchain
do sa blockchain mo, okay? I-click mo lang to, yung send to another wallet. Okay? And then ilagay mo diyan yung pinaka Bitcoin wallet address mo do sa blockchain mo. Okay? Ulitin ko, ilagay mo lang diyan yung Bitcoin wallet address mo. Okay, makikita mo naman diyan, ito, yung BTC address. Okay? Kasi hindi naman email ang ginagamit natin doon, yung BTC address. Okay, then yung amount na ipapadala mo, o di kaya kung naka-convert na siya sa Bitcoin. Okay? So ganyan lang siya magpadala ng from coins.ph to blockchain. Okay, so sa next video, ituturo ko naman siguro kung paano tayo magka-cash out. Siyempre, kung nag-get help na tayo sa MMM natin, makukuha natin yung amount natin, yung tulong sa atin, either sa blockchain, kung blockchain ang ginagamit mo ngayon, okay? And then, ito-transfer mo sa coins.ph. Okay? Makikita, ang way naman doon is, from blockchain, magsisend ka ng money through coins.ph naman. Okay? Yung wallet address mo naman ang ibibigay mo. Ito. Okay? From coins.ph, send money to your wallet address. Okay? Wallet address mo, hindi kung kani-kanino, baka kung sinino mo maisend. Anyway, yan, ganyan siya. Sisend mo siya dyan. And then, makikita mo na dyan yung pinaka-Bitcoin mo. And then, ayun, pwede ka na mag-cash out. Okay? So, sa next video, yun ang ituturo ko sa pagka-cash out. Okay? So, see you next time, guys, and good luck and have a nice day. Ellison Loke po ulit. Good luck, guys.